Ako ba ay magtitake pa lamang ng domestic worker NC2 sa TESDA? Ito ay sweet and sour fresh fillet with young chow fried rice. So tamang plating po, kayo na po ang mag-design na dapat maganda po ang iyong presentation. So dapat po sa loob po ng TESDA ay dapat nakaprepare na po ang lahat ng mga ingredients. Alam niyo naman po siguro kung ano yung mga ingredients dahil nasa ating exam po yan at nasa ating mga kopya po yan. So aralin niyo lang po kung ano yung mga ingredients para may prepare niyo ng maayos dahil meron pong oras ang pag-take natin ng assessment. Dapat po mabilis ang ating mga gawa. So dapat po doon alam mo ang technique kung paano ka madaling matapos. So ito po guys, kaya nag-voice over po ako para po mas maintindihan nyo po. So ayan po lahat ang ating ingredients, naka-prepare na po lahat. Ganon din po sa loob po ng assessment. Ito ay based lamang po sa aking experience nung ako ay nag-assessment. So ito guys ay ang ating fish fillet. Okay? So dapat po marinate natin siya ng salt and pepper. Okay? Marinate ng ating fish fillet. Okay, so ayan guys, lagyan natin yung salt and pepper. I-prepare natin po lahat bago tayo mag-umpisa. So ayan guys, marinate lang natin yan siya. Dapat po, bukod dyan, ay kahabang sineset aside nyo yan, parang i-marinate ninyo, ay yung iba po dapat ay piniprepare ninyo. So ayan, after na ma-marinate, i-set aside ninyo. As in, next is yung ginagawa. Ito kasi guys ay ginagawa ko nung ako ay nag-take ng exam sa assessment. So ayan guys, pinatil ko na yung itlog. So ayan guys, and then i-fried natin guys. So kasi scramble po guys para sa ating fried rice. So make sure guys na na-prepare ninyo para sunod-sunod na po ang inyong pag-prepare. Kasi po meron pong oras ang pag-prepare po ng ng food or sa ating sa loob ng assessment guys. Lahat po ng sasabihin ko dito ay based lamang po sa aking experience. So kung makikita nyo guys, kilala naman nyo naman po siguro kung ano yung mga ginagawa ko kasi inaral po natin yan. So lahat naman po yata tayo dito ay nag-assessment ng NC2 ay mga Filipino sa intindihan po yung Tagalog. So maraming salamat po sa mga nanonood. So ayan guys, ilagay nyo po sa binatil nyong itlog yung minarinate nyo na cream dory. So next, doon po sa cornstarch. Bilisan nyo po guys kasi may oras guys, baka naman mainip yung assessor nyo guys at bumagsak pa kayo. Okay guys, may mga assessor kasi na sobrang strict po nila talaga, lalo na sa oras. At gandahan nyo po yung plating guys dahil nakalipindi po sa plating at sarapan nyo na rin po dahil kayo po ang kakain sa sarili nyong gawa. Ayan guys, binabad ko na siya sa breadcrumbs. Dapat guys, yung kawali guys ay nakaredy. Nilagyan nyo na yan konting mantika para ma-fried nyo na yan or maipreto nyo na yan para yung oras ay hindi masasayang dahil meron pa pong kasunod sa inyo guys. So ayan guys, naka-prepare na talaga siya guys. Kung anong ginawa ko sa loob ng assessment, yun din pong ginawa ko dito sa bahay guys para maipakita ko sa inyo kung paano ko talaga ginawa doon guys. Lahat po doon guys ay merong oras. So i-fry nyo lang guys. Ang apoy guys is tamang-tama lang talaga. Kapag alam nyo mainit na, i-low heat nyo na po or medium heat nyo na po. Basta low heat lang guys. Low heat lang ang ginamit ko guys. And then para hindi po siya masunog mamaya, hindi pa luto, tas nasunog na, kayo ang kakain yan. So ayan guys. So based ng experience ko guys, kami talaga ang pinakain guys. So alam nga naman yung assessor, 'di ba? So ayan guys. So dapat malinis yung gawa nyo guys. Alam nga naman. So ayan guys. So doon sa loob ng assessment guys, gumagamit kayo ng gloves. Hindi lang ako gumagamit dito kasi sa bahay ko na to tinik guys or video guys. Ginawa ulit guys para naman may ma-share din akong idea sa pag-assessment ko sa TESDA. So sa mga nag-assessment dyan. So ayan na guys. Doon guys after nyo magluto guys ay huwag kayo maghugas ng kawali. Dapat technique nyo guys kung paano nyo nilinisin. Tulad ng ginawa ko guys, yan ang ginawa ko para mas mabilis. Dahil sunod-sunod yung lulutuin yan guys. So next is ang young chow fried rice. So ayan guys, igisa nyo lang yung onion and garlic. Okay guys, mabilisan ang gawa natin guys doon guys dahil may oras, dahil by batch kayo.
So, ayan guys. So, dapat maganda yung plating, maayos yung paggawa, at tama yung paggawa. Na kung ano yung pinag-aralan nyo, yun talaga ang hitsura ng lalabas doon. At dapat malinis, naka-gloves kayo. At dapat kapag tinanong rin kayo ng assessor nyo, dapat masagot din yun siya ng maayos. Kaya aralin mabuti kung ano yung na pag-aralan natin. So, ayan. Sa training natin guys, lahat yon ay lalabas sa assessment. At depende na lang kung ang assessor mo ay hindi masyadong strict. Pero may mga assessor po na strict po sila talaga sa kung anong rules. So, ayan guys. And then guys, huwag yung bagalan guys. Dapat mabilis kayong gumawa. Kasi sa ibang bansa rin ay mabilis din talagang gagawa. Okay? So, ayan guys, salt and pepper at lahat po ng ingredients guys na pinag-aralan natin sa Yang Chow fried rice ay iyan na po guys. Okay? Ang pinakahuli kong nilagay is yung egg talaga. Kasi ma-overcook siya kapag ilagay mo siya kaagad. So, dapat panghuli na talaga siya nilalagay. Para maganda po yung kulay ng ating fried rice at hindi po medyo masyadong masusunog yung fried egg or scrambled egg. So, panghuli na natin siya nilagay para maganda yung kulay ng ating fried rice. So, maganda siya pagdating sa plating. Doon naman sa assessment. So, ayan guys. Ganyan lang guys, napakadali lang naman pagdating doon. Kasi yung veggies naman is luto na yan malambot na yan So, meron yan doon lahat guys. Kung anong nandoon, yun ang gagamitin nyo. Kapag for example, na merong mga kulang na ingredients, kailangan magawa nyo ng paraan na makumpleto at mabuo pa rin ninyo kung ano yung mga niluluto ninyo. Kayo ang gagawa ng paraan para makumpleto ninyo. So, ayan guys, ito lahat guys ay based lamang sa aking experience sa loob ng assessment. So, ayan guys, nilagay ko na siya sa cup. Wala kasi ako yung cup for talaga. Ito, nilagay ko na lang siya sa teacup. So, ayan, yan yung parang, parang mabukod na talaga yung 1 cup of rice. Okay? So, ayan guys. Bilisan nyo lang yung guys, yung kilos nyo guys. Kung nandoon na kayo sa loob ng assessment. Kaya mag-aral lang mabuti. Tandaan yung mga ingredients. Kasi pagdating doon guys ay hindi ka pwedeng humawak ng kodigo. Dapat kung ano yung napag-aralan mo, yun talaga ang may apply mo doon. Kaya sa training pa lang, make sure na napag-aralan mo yan. Hindi mo naman kailangan sa training talaga na lahat perfect. Pero memorize mo lang yung mga ingredients, yung kung ano yung pinag-aralan mo. So, ayan, next na natin guys is ang sweet and sour. Okay? Sweet and sour ng ating prinay na filet. Ayan guys, sweet and sour na yan. So, ayan, vinegar. Okay? Katapos magigisa ng garlic is vinegar. Actually guys, meron yan siyang ginger. Dahil wala akong ginger, baka meron doon. So, depende na naman kasi wala akong ginger nung ako'y gumawa nito. So, okay lang yan kasi meron namang garlic. O, yan. And then, ketchup. Okay, guys. And isusunod mo dyan. Yan. Haluin nyo lang siya, guys. Tama. Kayo lang mag-estimate kung gaano kadami. Kasi alam nyo naman na maliit lang yung niluto nyo. Ayan yung chicken cubes. 1/4 lang po yung chicken cubes. Ay, nasa pinag-aaralan naman natin yan, guys. Basta lagi kong sinasabi, i-memorize ninyo or hindi naman kailangang i-memorya. Medyo familiarize nyo na lang kung ano yung mga tamang ingredients. So, ayan, carrot, bell pepper, carrots, ayan. Pwede nyo naman yan pagsabayin yung bell pepper at carrots paglagay kasi same lang naman yan. And then salt and pepper. Ayan. Salt and pepper. Napakadali lang naman talaga guys. Ayan. And water. 1/4 cup of water lang guys. Kasi yun nga, maliit lang po ang ating niloloto. Next, yung diluted na cornstarch. So, ayan lang guys para siya ay lumapot. So, wag naman yung masyadong hindi sobrang lapot. Yung tamang lapot lang po guys na medyo malapot na siya talaga. Para pang sweet and sour talaga siya guys. So, ayan guys, ganyan lang siya. Haluin nyo lang siya kasi baka masunog kaya kailangan nyo haluin. So, dapat low na low talaga ang apoy niyan guys ha.
Kasi papait yan kapag nasunog ninyo yung sweet and sour ninyo. So, ayan guys, ganun lang. Okay na yan. O, diba? Yan lang siya guys pagdating doon. So, dito naman tayo sa final natin na sweet and sour chicken fillet natin with yung chopped fried rice. So, ayan. So, ganyan guys. Kayo na po ang mag-design. Sa plating nyo talaga gandahan guys. Yung presentation ninyo. Pwede nyo yung lagyan ng parsley sa ibabaw or decoration sa gilid ng plato. Pero pwede lang din ganyan kasi ganyan lang din ginawa ko. Pasado naman ako. Maraming salamat.